Kaugnay naman sa ating bagong talagang Chief Justice of the Supreme Court, nagulat daw si Associate Justice Maria Lourdes Sereno nang personal na sabihin sa kanya ni Pangulong Aquino na siya na ang susunod na Chief Justice. Mula sa Maynila, nakatutok live si Marie Zumali. Marie? Mel, si Associate Justice Maria Lourdes Punzalan Sereno na nga ang ika-24 na Chief Justice ng Korte Suprema. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, dakong alas 3:30 ng hapon kanina nang ipinatawag ng Pangulong Noynoy Aquino si Justice Sereno dito sa Malacanang para personal na sabihin sa kanya na siya ang napiling punong maestrado kapalit ng napatalsik na Chief Justice na si Renato Corona. Labis daw na nagulat si Sereno. Ang anunsyo ay ginawa ng Pangulo sa gitna ng pagluluksa ng bayan sa pagyao ni DILG Secretary Chessy Robredo at habang nakaburol nga rito mismo sa Malacanang ang kalihim. Paliwanag ng Malacanang sa kabila raw ng labis na pagdadalamhati, kailangan pa rin tuparin ng Pangulo ang kanyang constitutional duty na magtalaga ng susunod na punong maestrado. Sa August 27, Lunes, ang deadline para magtalaga ng Chief Justice. Naniniwala raw ang Pangulo na si Sereno ang nararapat at may kakayahang ipagpatuloy ang reforma sa Korte Suprema at sa buong hudikatura. Bagaman sa simula, sinabi ng Pangulo na hindi siya kontento sa shortlist. Isa-isa pa raw nitong in-interview ang mga nasa shortlist at napili na nga niya si Sereno. Ang Chief Justice ay nanunungkulan hanggang 70 years old. When I spoke to the President, it was primarily, his statement was that he believes and is confident that Justice Melo Sereno would be the best person to carry out the reforms. Well, the reforms that will be implemented as a justice having a tenure of 18 years, it would obviously ensure that the reforms carried out will take root. And hopefully it will truly reform the judicial system. Mel, bukas nga nakatakdang manumpa si Sereno dito sa Malacanang, alas 10 yan ng umaga bukas at si Sereno na nga ang kauna-unahang naitalagang babaeng Chief Justice. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali.